Good afternoon mga ka-idol. Ang content ko ngayon ay paano malaman kung sira na ang shock mounting. Yung shock mounting. Sa visual inspection mga ka-idol, so makikita natin kung ang diameter nito, yung pinaka-post rod ng shock absorber, kailangan ay sakto lang sa diameter nito. Dahil kung malaki ng butas nito o oblong na siya, hindi na siya bilog, so ito yung cause ng malagotok kapag nililiko yung steering wheel o yung manubela. So maririnig yung may lumalagotok. Pwede siratin yung bearing nya. May sliding bearing to. May bearing siya sa loob. Pwede rin durog na rin yung bearing nya. Or may punit na to. Yung pinagkakapitan ng bakal nito, yung bilog na to, pwedeng punit na yung goma. Kaya gumagalaw na rin yung shock. Ngayon, paano ba natin i-check to? So pag-check nito mga ka-idol, kailangan nakahang yung dalawang gulong sa unahan. Ngayon, kakalugin nyo yung gulong, either na paganon or paganon. Tapos titingnan nyo yung shock mounting nya at yung shock absorber. Pag gumagalaw na yung shock mounting, so ibig sabihin may tama na to, sira na to. Kasi yung tornilyo naman sa ibabaw nito, yung tatlo, bihira namang lumuwag yun eh. Wala, checkin nyo rin bago nyo kalugin ng gulong. Checkin nyo muna yung mga bolt nya, mga nut, kung maluwag o hindi. Pag hindi naman maluwag, so at gumagalaw itong shock mounting, sabihin ito may sira. Or yung gulong, kalsuhan nyo ng tubo, tapos push up, ganyan. So makikita nyo yung shock absorber, yung post rod nya, may tornilyo sa babaw, maangat yun. Yan, isa na sign na sira na rin ito. Then pag nakalapat yung gulong sa semento naman, sa ground, yung hood nya i-bounce nyo lang up down, ayan. Tapos hawakan nyo yung bolt sa ibabaw. Mararamdaman nyo na may laro na siya, may clearance. Yan, ibig sira na. So ganun lang pag-check ng shock mounting mga ka-idol. At makakuha kayo ng idea, meron kayong mga sasakyan. So ang unang maririnig nyo dito ay lumalagotok pag nililiko nyo yung manubela. Then sa physical appearance ng sasakyan, pagbaksak na to, so medyo nakatagilid, hindi na level yung sasakyan nyo, hindi na pantay. Pwede sira na yung shock absorber, so pwede sira na to. Pag may tagas yung shock nyo, pwede babaksak din yung hood, hindi na siya pantay, medyo nakatagilid. So ganun, so ito lang ang vlog ko mga ka-idol, paano mag-check ng shock mounting. Sana patuloy nyo ako suportahan sa aking channel. Paki-subscribe na po sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Paka-share na rin ang aking video. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko man ma-mention ang inyong mga pangalan. Ako itaos puso nagpapasalamat sa inyo sa pagtitiwala nyo sa aking channel. Thank you and God bless us all.